Incorporated. This is Kalahi DWXR 101.7 FM. Proud member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Disclaimer, ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng Anchor at mga panauhin sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng DWXR 101.7 FM at sa management and staff ng himpilang ito. Disclaimer. The views and opinions expressed in this program are those of the speakers and do not necessarily reflect the views or positions of DWXR 101.7 FM management and staff. Narito na ang makabagong uri ng balitaan at talakayan sa radyo. Balita at talakayan. Balita at talakayan. Hihimay ng mga isya, talakay ng mga maiinit na usapin, maglalahad. Punto por punto. Balita at talakayan. Tambalan, Sandy Soriano at Dom Lago. Alas 12 ng tanghali. Lunes, Miyerkules at Biyernes, kasabay ng inyong tanghalian. Balita at talakayan. Dito lang sa himpilan ng DWXR 101.7 Kalahi mo FM. Balita at talakayan. At ngayon, narito na ang tambalang Tom Lago at Sandy Soriano sa Balita at Talakayan. Balita at Talakayan. Okay, magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa programang Balita at Talakayan. At syempre, may kasama po tayo rin ngayon, yung aking partner. Magpapakilala muna. Magandang tanghali po sa ating lahat, sa latong mga sumusubaybay. Welcome muli po sa aming palatuntunang Balita at Talakayan. Kasama Sandy. Yes, at medyo maulan ha. Mukhang patapos na itong sinasabing El Nino dahil ay medyo malamig. Kanina malamig madaling araw eh. Oo. At sana patuloy itong ulan dahil malaking tulong ito dun sa ating mga kababayan, lalo-lalo na yung mga magsasaka natin. Oo, actually dito lang naman sa area natin yan sa First District Sa yung First ulan. District, oo. Pero sa Second District, nakita natin yung mga pananim nila doon talagang sunog na kasama Sandy. At hindi na mapapakinabangan. Yun, Oo. yun ang malaking problema na naman ng ating mga magsasaka Mukhang late na naman yung solusyon na dapat noon pa dapat ginawa ng ating gobyerno. Oo. Nung pino-project na magkakaroon tayo ng El Nino, yung tag-init ay dapat noon pa yan na solusyonan. Kumbaga dapat nakapaghanda tayo diyan sa ganyang problemang dumarating Oo, pero batay po sa sa National Irrigation Administration, almost 5% lang ng mga irrigated areas sa ating lalawigan yung naapektuhan ng El Nino. Sapagkat kung matatanda natin kasamang Sandy, yung Bulalakaw na yan, hindi naman talaga irrigated yan. Hindi irrigated. Oo, At yan mataas na lugar yan eh. Taas na lugar. Asa yan sa mga ilog. ulan lang na yung natural. Oo. At saka ang kawawa kasi dyan ay itong mga kababayan natin na yung mapagkukunan nila ng tubig ay medyo malayo. At yung kanilang mga taniman, yung mga nagtatanim ng pakwan dyan, nagtatanim ng watermelon, nagtatanim ng mais. Of course, hindi na rin mapapakinabangan yan sapagkat nasira na nalanta na sa init. Kasi wala yatang mga proyekto diyan, yung mga deep well na dapat pwede magamit yun yung galing sa ilalim ng lupa, yung tubig At kung meron sana niyan, medyo siguro hindi ganyang kalala yung naging problema diyan. Oo. Ang problema nga ay matagal nang nagkaroon ng babala yung panawagan ng Pag-asa ay wala pang naging advance na reaksyon ang ating mga LGUs. Lalo na siguro dapat ang unang umaaksyon dyan is yung Department of Agriculture. Department of Agriculture. Dahil sila yung ahensyang
inaatasan sa mga ganitong klaseng paggawain, di ba? Dapat sila yung nangunguna. Oo. Kasi matagal na kaya nga nandiyan yung ating Weather Bureau, yung sinasabi natin Pag-asa. Sila yung nagtataya ng panahon Yan katulad ng sinabi mo, partner, matagal na yung pinoproject nila. So mukhang hindi ito pinansin, kasi kung napansin ito baka hindi naman ganyan kagrabe yung nangyari. Oo. Dapat talagang may mga siguro kung talagang asikasuhin yung mga pwedeng pagkunan ng tubig. Actually, yung sa mga ganitong sitwasyon kasi, kung ang isang magsasaka doon ay medyo may pera, siya ang pwedeng makapag-survive kasi gagamit din siya ng kanya sariling makinarya para lang magkaroon ng tubig yung kanyang mga pananim. Paano tong ilang mga kababayan natin na nagsasaka sila, hindi naman yung talaga, walang kakayanan. wala silang pera na talagang yung mga materyales, yung mga inputs ng kanilang mga sinasaka ay inutang pa. Tapos mangyari sa kanila ay nalanta pa, namatay. Wala silang maani. So paano ngayon? Asa na naman sa ayuda. 2 kilong bigas. Ayun, partner, yun ang noodles. mukhang yun ang pinaghanda ng ng ating mga local government para diyan. Ewan ko kung merong matatanggap na ayuda yung ating mga magsasaka dahil kailangan nila. Isipin mo, gumastos siya mga yan na napakalaking halaga nung sila'y nagtanim. Hindi naman ito na paghanda ng ating gobyerno yung mangyayaring ganyang sitwasyon. Although mayroong pasabi nga Pag-asa na magkakaroon tayo ng matagal na tag-init. Hindi naman ito ginawa ng paraan kung paano matutulungan yung ating mga kawawang magsasaka. Ngayon, sana merong matanggap man lamang na tulong o ayuda galing sa gobyerno. Balita ko nga sa Occidental Mindoro parang magdideklara ng state of calamity sapagkat ilang bayan na ang affected doon sa El Nino phenomenon na ito. Although maganda yon kasi pag once na nag-declare ng state of calamity ang isang lugar, may budget sila from calamity fund na pwede gamitin pang-ayuda doon sa mga kababayan nating affected ng El Nino, lalong-lalo na doon sa kanilang mga pananim. Hindi man siya ganun kalaki, pero kahit papaano, maibalik man lang yung puhunan o yung materialis na ginamit dyan. So, malaking bagay ito. Tsaka partner yung sinasabi nating state of calamity na siyempre maglalabas ng budget dyan. Sana naman yung may lalabas na budget dyan ay talagang mapunta lamang doon sa dapat mapuntahan. Yung problema ng ating mga kababayang magsasaka. Minsan nahahaluan pa ito ng ng hokus-pokus yung mga ganyang state of calamity. Yung calamity fund, nagkaroon pa ng calamity sa bulsa. Kaya diba? Hindi malayo 'yan. At saka dapat once na nakapag-declare na ng state of calamity, i-release na agad yung calamity fund. Ibigay na agad yung ayuda sa mga kababayan natin. Huwag nang patagalin. Kailan nyo pa ba i-release yan pagka malapit na naman ng eleksyon? At saka wala nang mga epal-epal, wala na yung mga magpapapicture pa doon. Pag-aantay mo yung mga tao para lang mahingi yung mga dapat ibigay, direkta na. Kasi kailangan nating mga kababayan. Katulad nung mga tinamaan ng ESF dito sa Oriental Mindoro. Balita ko, nagko-conduct ng listing itong Department of Agriculture para magbigay yata di umano ng ayuda doon sa mga affected ng ESF. Sana po lahat ang isang paano partner niyan paano mo hahanapin yung mga naapektuhan niyan at paano mo masisigurado na kumbaga ganun kadami yung nawalang baboy sa kanila, ganun kalaki yung nalugi sa kanila. Isang kwan din yan isang kumbaga mahirap ding tugunan yung ganung paghahanap. Pero mayroon kasing listing yung barangay, city. So sila ang pwedeng pagbabasihan ngayon. Sana hindi madaan sa politika. Hindi madaan sa palakasan. Sa palakasan, kung sino talaga naapektuhan. Baka naman 2 baboy lang partner, palabasin 15 baboy. Kasi hati tayo doon sa sobra.
Nangyayari partner yan doon sa mga tupad. Di ba? May mga naka-front diyan, may nangungumisyon. Magpalista ka doon pero Hati tayo ha. Oo. Ganito. Para lang mapasok ka, ako bahala. Yan ang problema sa mga mga ayuda, may mga tulong na ibinibigay. Pinagkakakitaan pa ng mga tiwali. Tama diba? yan. Oy, partner. Ito katatapos lang nung isang activities diyan nung March 9, At madaming ahensyang ng gobyerno nandun at mukhang may mga job may mga may mga caravan. Yung katulad ng Dole. At syempre ito yung launching ng bagong Pilipinas. Medyo basahin ko lang ito sa page ni Congressman Arnan Panaligan yung launching of bagong Pilipinas Servicio Fair in Oriental Mindoro hosted by Representative Arnan C. Panaligan with the Speaker of the House of Representative Ferdinand Martin G. Romualdez as guests together with 21 congressmen, congresswomen. The BPSF launching was also supported by Oriental Mindoro Governor Homerlito Dolor and participated in by the city, municipal government of the province of the different line agencies of the national government. The launching of various BPSF program and services was held the Oriental Mindoro National High School, Mindoro State University, Calapan City Convention Center, Divine Word, College of Calapan Gym, and at the Provincial Capitol Complex. Ito partner yung isang nagkaganapan dito sa Calapan nung nakaraang March 9 at nakita natin madaming kababayan na talagang nagpunta dito sa mga event na ito at nakinabang yung maraming natulungan. Merong yung mga estudyante, yung mga scholar na bigyan yata ng financial assistance. Ganon din yung mga naapektado ng kalamidad, yung meron silang calamity financial assistance din na ginawa. At syempre, yung DSWD, marami rin ipinamigay na boxes. Na kita natin talaga namang bawat isa merong nauwi at masaya doon sa mga natanggap nila, partner. Maganda nga sapagkat nakita natin talagang yung dalawang araw, yung Sabado at Linggo, ay talagang punong-puno ng tao. Yung bawat lugar na nakatalaga kung saan merong mga ayuda na pinamimigay, merong mga tawag dito, may mga serbisyo fair. Serbisyo, katulad ng pagkuha ng mga passporting, sa LTO, merong merong mga yung DNR namimigay sila ng mga puno. Kita ko nung March 9. Ang problema saan itatanim? Ayun, yung iba naman partner ayaw nga kumuha ng mga puno dahil wala naman daw silang pagtataniman. Pero nakakatuwa dahil kung mayroon kang lupa, di tanimin mo. Yun naman partner pag kaya na itanim mo, matubulo ng kanya yun . Parang programa din ng gobyerno na itanim na lang tapos iwanan na. Sabi nga daw ito pag 30 years ko pa mapapakinabangan ito. Ito puno ibig sabihin ang mahalaga may naitanim ka. May naitanim. Ibig sabihin hangga't may naitanim may aanihin. Siguro maganda partner ibigay yan sa mga estudyante yung mga pananim at magkaroon ng katulad ng ginagawa namin ng tree planting. Isang araw magkakaroon ng tree planting, mayroong designated area. Kung bilang party ng Bulusan, party ng medyo yung mga liblib na lugar dito sa Calapan City na pwedeng taniman ng mga puno. Merong tinatawag kami ng tree planting at provided yun ng DNR yung mga puno. Kaya nga ang isang nakikita mong produkto niyan nung kami high school, yung party ng Bulusan. Kaya madaming nara diyan, yan ay produkto ng tree planting. Actually, yung mga nara na pinutol sa tabing highway at yung mga malalaking acacia tree. Yan ay bunga ng mga tree planting nung panahon kasamang sandi. Na kung saan ay hindi na i-prepare kung gaano kalayo yung pinagtaniman sa tabing kalsada. Kung saan naging century-old tree. Basta na lang kasi naitanim nun walang sukat. Walang sukat. Tapos nagkaroon ng expansion yung kalsada na kailangan naman ngayon putulin. Di ba? Napakalaking napakalaking kawalan yung mga kahoy na ito sa tabing highway kung tutuusin. Maganda. Alam mo partner, napakahalaga niya. Kaya minsan makikita mo yung mga sasakyan, yung mga tao naghahanap ng puno para masisilungan. Lalo na ngayon, napakainit. Kaya lang, wala tayong magagawa kasi ang pag-unlad ng isang lugar, kailangang may mga bagay na dapat isakripisyo at dapat alisin para makitang maunlad ng isang lugar. Kaya sa paglago ng isang lugar, sa pag-unlad niyan, kaakibat dyan yung mga alisin na kahoy para maging maayos yung
kalsada, daluyan ng ating mga sasakyan, di ba? Kaya sana sa susunod, pag merong mga aktibidad na ganyan, mga tree planting, dapat merong designated area. Katulad ng mga Tsaka dapat, yung mga forest reserve na Oo. mga lugar. Oo. Doon tayo magtanim ngayon. Yung pati aalamin nyo talaga yung sukat na hindi Oo. na maapektuhan yung mga puno. At yun nga ang isang dapat siguro sa mga estudyante, ibalik yung tree planting. Oo. Ibalik yung ngayon mga estudyante hindi na marunong mag-garden eh. Oo. Hindi na marunong magtanim kasi kami noon just sa Adriatico, graduate tayo, elementary Adriatico. Ang mga estudyante noon may kanya-kanyang garden plot. Oo. At inaano nila yun at tinatanamnan. At madami partner gulay yung mga petchay, Oo. kapakinabang yun eh. Nung high school meron din kami yan. Ngayon nawala na partner yung ganyan eh. Yung subject ng araw, yung elective. Oo. Yan yun eh. Yung pagga-garden, di ba? Pagga-garden. Tatanim ng mga Oo. sitaw, petchay, Practical arts, talong. ganyan. Oo. Di ba? Kaya maganda nung araw sapagkat yung mga estudyante, natututo sila ngayong magtanim. Nakakaani sila, nakakapag-uwi nakakaani. sila, Oo. nakakapag-uwi sila ng mga gulay Gulay. na tanim nila doon sa sa mga garden nila. Oo. At ang isang maganda doon partner, syempre nakakapag-exercise din yung ating mga estudyante. Hindi katulad ngayon na talagang halos doon na lang sa cellphone, nauubos yung oras nila sa paglalaro. Oo. Kung dito mapupunta yung oras nila, pakinabang. Oo. Alam mo yung programa nitong itong tawag dito, Bagong Pilipinas fair na ito, yung maganda ang layunin nito sapagkat ang purpose nito makatulong sa taong bayan. Ayun. Pero sana may kasamang yung job fair. Yun partner kasi- talaga ang isang dapat meron diyan. Trabaho. Trabaho kasi ang kailangan ng taong bayan ngayon, tingnan mo from 2.5% ng inflation rate. Parang tumaas siya ngayon into 3.8 or 4 something pa. Ibig sabihin, mas marami ngayon kasi nung January yung last na survey na umabot ng 2.5% yung inflation rate. Ngayon tumaas siya. Mhm. So ibig sabihin, habang tumatagal, mas dumadami ngayon ang walang trabaho. So dapat para matulungan natin yung mga kababayan natin, mag-generate tayo ngayon ng trabahuhin ng ating mga kababayan. 'Di ba? Yung pag-unlad ng isang lugar kasi kung ang ibibigay lang kasi natin is yung mga dole out na tulong katulad yung sa Duli Tupad. Yung trabaho lang naman diyan, ilang araw lang yan, 10 days lang. Tapos may sweldo na. Kaya ano in return? 'Di ba? Dapat pang matagalan. Dapat pang matagalan. At trabaho talaga dapat partner. Tsaka partner niyang laging ayuda. Parang nagiging kultura ng Oo. Pilipinas yan. Siguro dapat baguhin At kung meron, sabi nga nung iba, bakit lang yung mga mahihirap daw ang binibigyan ng ayuda? Oo. Dapat ang binibigyan daw yung mga nagtatrabaho. Sila Oo. dapat ang binibigyan ng gantimpala para ma-inspired itong mga sinasabi nating mahirap na magtrabaho din. Oo. At hindi na lang umasa diyan sa ayuda. Maganda, natutulungan natin kaya parang mali na mas ginagawa nating hindi naman siguro tamad na umasa na lang diyan yung ating mga babayan lagi diyan sa ayuda. Oo. Buti sana kung nakakatanggap lahat. Sabi nga nung mga nagtatrabaho, bakit hindi rin kami bigyan? Oo. Kami nagtatrabaho, kami nagbabayad ng tax. Oo. Kami nagbabayad din naman ng tax. Bakit hindi kami bigyan? May puntos So dapat siguro dapat kung may bibigyan dapat diyan yung mga nagtatrabaho at nagsisikap. Oo. Ang isa sa mga halimbawa diyan kasamang sandi itong mga senior citizen natin. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron silang SS. Pag meron kang SS, hindi ka nakakatanggap ng senior citizen sa tawag dito, yung pension. Benefits, di ba? Mga benefits, yung sama- tulong galing gobyerno. Samantala, yung SSS na yun, pinaghirapan ng isang... Pinagtrabahuan nila yun. Pinagtrabahuan nila yun Oo. para sila magkaroon ng SSS. Ngayon, yung mga walang SSS, sila ang nakakatanggap ng pension. So, di ba, it's unfair. Unfair. Oo. Talagang medyo hindi Hindi parehas Hindi parehas Oo. Yun ang isa ring reklamo nung mga nabanggit mo yung mga senior citizen. Oo. Madami tayong senior citizen pag sinabing akala nila can afford na hindi na dapat bigyan yung mga yan. Mali Oo. dapat para sa lahat yan. Kumbaga, yun na nga lang yung benefit na makukuha ng matatanda. Oo. Hindi nyo pa maibigay. Tapos, yung pension naman, doon sinasabi natin, yun ay pinaghirapan nila. Yun ay binayaran nila, sariling pera nila.
para nga naman pagtanda nila meron silang magagamit. Hindi rin naman sapat partner 'yon. Ngayon, kung may mga tulong na binibigay ang gobyerno, dapat meron din sila. At mas dapat siguro mas prioridad nga sila dahil sila yung nagtatrabaho Sila yung nagsikap ng gusto Sila ang nakatulong doon Sila sa nakatulong Sila nakapag kumbaga silang talagang malaki ang naitulong nila sa gobyerno sa pagbabayad ng buwis, di ba? So dapat meron din silang mga benepisyong natatanggap. Tsaka yun ay kumbaga pribilehiyo mo yun na meron kang pension mula sa SSS kasi nagbayad ka naman May monthly amortization yun di ba? Nagbabayad ka ng monthly. Pinaghandaan mo yun. Samantala yung kasi, pribilehiyo, yung pagiging senior citizen na magkaroon ka ng benefits, di ba? Yung tawag dito, yung pension. Kasi ang purpose naman dun is senior citizens pension yan di ba? So, napaka-unfair kasi ang SSS mo ay pinagtrabahuhan mo at binayaran mo. Tapos, yung pagiging senior mo, hindi mo siya may enjoy. Hindi mo siya may enjoy. Dahil wala ka makukuha dahil may SS ka di umano, di ba? Parang sala yung programa. Yun na nga Yun na nga parang sala nga yung programa katulad yung sinasabi nga natin na dapat yung mga nagsisikap, yung mga nagtatrabaho talaga para do sa kanilang pamilya, yung mga responsable, dapat ito yung binibigyan ng ayuda. Dapat ito yung kasi para maging example doon sa mga mga hindi nagsisikap. Nakakatanggap ng ayuda itong mga ito. Ako magsisikap din ako para makatanggap din ako. 'Di ba? Wala baligtad. Kaya nga Parang ang ginagawa kasi ngayon ng gobyerno dahil nagiging kultura na nga natin yung pagbibigay ng ayuda, nagiging palaasa na. Yung ating mga kababayan pag may nabalitaang nagbibigay, guyod agad. Ay guyod agad talagang makikipagsiksikan. Para pag namamalimos ka do sa perang galing din naman sa iyo na ibinabalik lang sa iyo na minsan nga ito'y napapagkakitaan pa yung mga ganyang mga programa ay parang dapat siguro nga yung sinasabi natin trabahong ibigay yung infrastruktura, bawasan na muna infrastruktura. Magbigay tayo ng mga trabaho para sa ating mga kababayan. Maganda kasi ang maganda yung layunin pero yung sistema kung paano ipatupad doon medyo may doon medyo may sablay. Kasi katulad niyan milyon-milyon yung perang ginagamit sa ganito. Paano ngayon ito walang auditing yan paano may audit ito, di ba? Kasi pagka ganyan tulong, mga calamity, alam ko parang walang auditing yan yung bigas yata pinamigay, parang tira na lang doon sa pinagbili ng nung 139 na miyembro ng NFA na under provision na tawag dito, di ba? Sila hindi naman termination suspension. Under suspension. Dapat nga partner nakukulong yan mga ganyan dahil isang uri ng pagnanakaw yan sa gobyerno yung ginawa ng mga yan Ang masama dito kasamang Sandy, parang napapansin ko, bakit yung mga bodegero, yung in charge sa bodega, yung ilang mga sinususpende. Ay hindi naman i-release yung mga bigas na yan kung walang pirma. Go signal sa taas. Signal doon sa pinaka-head nila sa bawat probinsya. Totoo partner yan. So anong kinalaman ni bodegero? Di ba? Tapos meron pa meron pang patay na napasama doon sa suspension. Sa suspension. So ngayon lang nabubuklat yung mga ganyan di ba? Yung sinasabi mo partner na yun din ang kaisipan ko na hindi yan magre-release nang walang go signal galing sa pinakamataas diyan. Kaya parang I don't know, parang sablay lahat ang diskarte kasi katulad niyan yung bigas ngayon tag-ani. Magkano ngayon ang presyo ng bigas? Bibilhin ni NFA ngayon yung presyo ng palay ng mahal kasi meron silang tawag dito, meron silang quality ng palay na binibili. Quality, hindi mo naman pwedeng ibenta sa kanila na yung palay mo alanganin ng pagkatuyo. Partner, ang NFA pag bumili ng palay yan, talagang piling-pili. Kaya nga mahal yung bili nila Kaya quality. Lahat ng bigas ng NFA, quality yung itsura niyan, 'di ba? And then tapos ibebenta mo doon lang sa dalawang rice miller, na 23 pesos per kilo. 23 kilo. pesos per kilo. Talagang malakas si San Miguel. Dahil isa sa mga rice miller na nakabili doon. Ang tanong ba diyan siguro partner, magkano ang lagayan? Siguro partner, imbestigahan din yung mga nakabili. Kung sino-sino yung mga actually di makakabili itong mga ito kung walang kakutsaba din sa loob Kumbaga yan ay plinano Kumbaga organize sila dyan sa pagbebenta niyan pamula doon sa
sa mga businessman na nakabili niyan hanggang doon sa nasa loob. Oo. Parang iisa ang layunin ninyo ng mga taga-custom, ha? Mhm. Ha? Mukhang iisa ang diskarte, ha? Sana ho'y, sa panahon ngayon ni President PBBM, sana po yung mga ganitong estilo ay sana'y may ayos na ito sapagkat hindi naman maging successful ang isang administration kung walang cooperation ng bawat departamento. 'Di ba? Hindi naman kaya ng isang presidente lang 'yan eh. Kung halimbawa ang gusto ni presidente ganito hindi naman sumusunod ang departamento. Lahat naman ay may mga merong mga daga sa loob. Na silang sumisira doon sa departamento, 'di ba? Parang hindi maging successful sa paurong pa rin ng bansang Pilipinas. Ayan. Oo. Tsaka partner na yung sinasabi ngayon, may balita, sabi mumura daw ang dahil tag-ani na. Oo. Mumura daw ang bigas, pero hindi ako naniniwala partner na mangyayari yun. Alam mo partner Oo. hindi ito usapin ng hindi ito usapin ng law of supply and demand eh. Kasi kung bibilin mo ang palay ng mahal, bet mabibenta ng mura ang bigas. Oo. Dahil Diba? yung start ng anihan, ang presyo ng palay ay 28 pesos. Paano mo sa ibenta ngayon ng 46 pesos per kilo? Per kilo. Oo. 'Di ba? Kaya 'di ba nung last na anihan, yun din yung pino-project nila na dahil daw anihan na mumura na ang bigas kasi magkakaroon na tayo ng supply, yung oversupply na. Oo. Hindi naman nangyari. Sabi ko, bakit mumura yan? Mahal ng bili nila ng palay. Alam mo kung Yung mga traders, mahal ang bili ng palay. Alam mo kung bakit mumura? Oo. Kasi kasabay ng imported na darating sa Pilipinas yung anihan natin. Oo. Mali ang yung panahon ng pag-i-import. Dapat pagka kukunti na yung supply ng ating local production, saka dapat darating yung mga imported na in-order ng ating bansa. Ang problema, sinasabayan yung mga local production eh. Kaya bumababa yung presyo ng bigas dahil may kasabay siyang imported. Ang apektado Sino ang apektado ngayon? Yung magsasaka. Yung mga magsasaka natin, di ba? Kaya parang ang gusto ng gobyerno ay maghirap yung lahat ng mga magsasaka, ha? Tsaka dapat talagang yung rice tarification law ay dapat siguro ma-revise na 'yon, at hindi talaga yung nagbibenepisyo yung ating mga mga magsasaka diyan. Kasi yung rice tarification law na 'yan, 'di ba? Yan ay sa panahon ni Pangulong Duterte at ang may akda niyan ay si Senator Cynthia Villar. Na ang purpose daw ay pababain yung yung bigas. Pero hindi naman nangyari dahil ang nangyari diyan, partner, ay mukhang yung mga in-import ay mga importer mga nag-import niyan ay mas kumita pa. Dahil hindi naman bumaba ang bigas eh. Ang purpose Diba? ang isa sa mga balita natin, yung usap-usapan nun, isa sa mga purpose nun, dahil ang magsasaka, maluwang ang mga sakahan, pag hindi na kumikita, ibebenta ngayon, gagawing real estate. Isa pa yun. Oo. Kaya isipin mo, anong nangyari noon walang kasi yung mga businessman yung mga negosyante noon, tinanggalan sa rice tarification law, tinanggalan sila ng quota, walang quota, basta mag-import ka na mag-import eh. Sino ba makakapag-import ng mga ganun bigas kundi yung mayayaman lamang na negosyante? Mostly mga traders din lang. Mga traders din lamang. So, nung dumating dito, ano nangyari? Inilalahok lang nila doon sa sa local rice. Tapos ang mahal nung benta, mura ang kuha nila doon. Kumita pa sila. Hindi rin naman binaba yung presyo. So, parang ngayon din sa sitwasyon natin ngayon, na sinasabi nila, dahil tag-ani na, ay bababa yung presyo ng kilo ng bigas, palagay ko hindi. Unless na maging 15 pesos o 12 pesos yung kilo ng palay. Pero kung magiging 18, mga 20, ay hindi bababa yun. Ibebenta, kung ikaw ang traders, ibebenta mo ba yan ng palugi? Pag naging 15 pesos naman ang presyo ng palay, wala na kikita yung magsasaka. Logi na, di ba? Ang kumita na naman ngayon, yung mga agri-supply. Dahil inutang ng mga inutang magsasaka. ng mga yan may porsyento pa. May porsyento pa. Tapos yung mga traders, yung mga mamimili ng palay, ay isa pa yan. Parang pagka namili ng palay, kahit saka magtanong, parang iisang presyo eh. Parang alam na nila, nag-uusap eh. Katulad nito, nag-uulan. Biglang bagsak ang presyo ng palay dyan. Sasabihin na naman wala ko kaming bilaran eh. Hindi matutuyo. Hindi matutuyo. Yung mga diskarte dyan eh. Kaya tama lang yung result ng survey. Siguro yung isang magandang ginawa diyan na talagang inilaban na kasama si Congressman Artan Panaligan. Isa sa tinitingnan niya na i-revise yung rice tarification law at yung pagdadagdag ng budget para do sa
Department of Agriculture na dati nga sinasabi natin ay nasa 15 billion lang yan. Ngayon 30 billion yan. Oo. Dahil nakikita ni Congressman Arnan Panaligan, mukhang sala nga yung sala yung programa na dapat talaga hindi na tayo mag-i-import. Kung mag-i-import mo tayo, gradual na paunti ng paunti yung ini-import natin hanggang makuha natin yung sarili nating produkto, yung ani natin. Oo, tama yan. Pero maiba tayo kasamang Sandy yung isa sa mga pinag-uusapan ngayon, yung trending na balita ngayon, yung survey na 7 sa 10 Pilipino ay willing na humawak ng armas at makipaglaban doon sa mga nambubuli sa ating bansa. Ayun. Ang question partner, baka ang sabi naman siguro sa nag-survey dyan, baka naman nag-survey dyan ay ang Armed Forces of the Philippines. Siyempre, natural. AFP ang magso-survey niyan. Kasi, pero sa totoo lang kanina partner, nakikinig ako sa balita na apat doon sa 3 Pilipino ay handa ngang ipagtanggol ang ating bansa. Oo. Kaya alam mo maganda 'yan sapagkat alam mo doon sa ating winiwika, yung sa ating panatang makabayan, 'di ba? Nakasulat naman doon na ating ipaglaban yung ating bansa, 'di ba? Hanggang sa mamatay ng dahil sa iyo, 'di ba? Yung mga ganung sistema, yung pagiging makabayan natin actually hindi naman tayo ganun ka lakas na bansa. Kaya lang ayaw naman ng mga Pilipino na talagang tayo inaano na lang Alam mo naman sa daming gera na dumaan sa Pilipinas, yung mga Pilipino hindi ganun ka high-tech yung mga gamit nung panahon kasamang Sandy, yung gamit lang ng mga pana nung araw, di ba? Yung mga simpleng paltik na baril. May mga gerilya yung mga gerilya ng mga Pilipino. So bakit nananalo naman sa laban? Kanina diba? Partner, nakikinig din ako ng balita. May bago na naman mga bukod doon sa binumba sila nung water cannon isang araw at binangga ay kanina ay mukhang meron na namang pangyayari yung China Coast Guard mismo nahabol. China's Coast Guard dinahabol yung ating Philippine Coast Guard at parang nagpapatentero sila. Ay mukhang itong sa Sambales yata yung Masinloc ba yun? Ay gusto pa rin yatang kamkamin nitong China na ito. Baka naman naibenta na yan nung nakaraan Ayun ang hindi natin alam. Kasi bago naman maibenta yan, dadaan niya sa legislation hindi naman basta-basta pwedeng ibenta yan, lalo na property ng Pilipinas kasi yan. ang laging sinasabi ng China, hindi kayo tumutupad sa pinag-usapan sa pinag-usapan, ang tanong nga, sino ba yung kausap nyo? Sino ba yung kausap nyo? Ayun naman sabihin kung sinong kausap nyo. Sino bang kumita Sino bang kumita? Yun Kasi ang laging inaano nga ng China, mayroon silang kausap. Na yung lugar na yan, meron daw silang usapan, di ba? Hindi naman sabihin kung ano yung usapan. Kaya yan ang ginagawa nila, hinaharas lang lagi yung Coast Guard natin, hinaharas lagi yung mga Pilipinong mga ingisda dyan, yung mga nagre-resupply boat natin, ginagawa nila, binabangga, binubuli, binabanata ng tubig, yung water cannon. Tama lang, napapanahon yung batas na ipinasa nila Congressman Panaligan yung pagbo-boost ng ating maritime industry na palakasin yung gumawa tayo ng mga sariling armas pandigma. Pati ko lang si paring Ronald Bula, mga pare ko, yung init ng topic nyo, bakit tayo nyong magkape? Mamaya magkakape kami pare. Nasaan ka tayo magkape? Yung kinakape namin yung iced coffee. Parte na bang napapag-usapan natin ang problema sa West Philippines yan. So ako ayaw ko talaga nung gera dahil nakikita ko sa ibang bansa, kawawa yung mga civilian, di ba? So hangga't maaari meron na talagang daanin natin doon sa mapayapa, ipakita natin sa buong mundo yung pambubuli ng mga yan. Kasi may mga nagre-react na rin ng mga ibang bansa doon sa ginagawa nila. Nakikita yung kanilang ginagawang pambabastos doon sa ating Philippine Coast Guard. Lahat siguro pagdating ng araw, maganda patawan ng economic sanction yung China. O kaya dito sa atin, ipalisin na natin yung ambassador dito ng China at i-boycott natin yung mga produkto nila. Hindi tayo na-action ng ganyan Doon sa ganun kahit pa paano makakakur tayo Di ba? Yung mga kontrata nila dito tanggalin natin. Na mga mga construction. Doon kahit sa papaganong paraan makakalaban tayo Pero doon sa siguro doon sa actual na labanan yung gera hindi natin kaya. Hindi natin kaya unless partner na i-invoke natin yung
mutual ano natin, Agreement. defense treaty natin doon sa Amerika. Ang problema, baka mamaya subo lang tayo ng Amerika diyan, pabayaanan din lang tayo. Oo, Diba? nangyari na nung araw 'yan. Oo, mahirap kaya hangga't maaari daanin natin sa hindi naman masamang daanin niya sa diplomasya hanggang sa makapansin na diyan yung international community na sinasabi talagang loko-loko na itong mga China na ito, talagang grabe naman bully at masyado na yung pantatapak nila sa bansang Pilipinas. Baka gumawa ng paraan yung mga yan, gumawa din ng paraan yung mga yan para masanksyon yung China. Ang problema dito kasamang Sandy, kung yung katulad yung nabanggit mo, yung mga kontrata sa construction, pagka itinigil ng Pilipinas yung mga ganitong tawag dito, kontrata. Baka maya bigla tayo singilin, parang malaki yatang utang ng Pilipinas sa China. Kung titingnan natin. Pero sa tingin ko, kung talagang may pera yung bansang Pilipinas, na kung totoo yung mga gold ng Pilipinas, ilabas na. Ilabas na. Oo. Di ba doon sa isang interview sa Australia, tinanong si Pangulong Ferdinand Marcos, nung isang reporter, si Sarah Ferguson yata yun, ang sabi, bakit hindi nyo pa ibigay yung mga ninakaw na pera doon sa Pilipino? Tumawa lang siya. Di ba? Tumawa lang si Pangulong Marcos, kaya sabi niya, bakit nakakatawa doon sa tanong ko? Medyo nabigla din. Nabigla din si Pangulong Marcos doon sa pagkakasabi noon. Siguro parang na-insulto rin yung reporter dahil tumawa Kaya nabanggit, bakit ka tumatawa? Seryoso ko doon sa tanong ko. Kaya kung meron nga talaga, tingin ko sobra-sobra yun. Pag binawi mo yung mga gintunan ng mga nakadeposito sa ibang bansa na yung kasama sa matagal na parte na naantayan ng mga naniniwala, ng mga loyalista naniniwala dyan sa tingin mga ko, gold bar. Baka maparalisa ang ekonomiya ng ibang bansa na nakadeposito yung mga gold natin. Kung yun ay tunay. Marami kasing mga nagsasabi na talagang mayaman ang bansang Pilipinas kung ito'y lumabas. Sana mapag-isipan nyo, baka itong Maharlika Fund ay dyan manggagaling. Mukhang parte ng Maharlika. Na-approve na ba ang Maharlika Fund? At, hindi, pinag-uusapan pa rin. Mukhang ito'y hindi pa yata tuloy, Madami kasing humahadlag niyan sa Maharlika Fund kasi baka daw magamit lang sa pamumulitika. Dahil yan ay parang hindi ako nagkakamali, ang diskarte diyan yung tax na manggagaling sa koleksyon siyang gagamitin doon sa Maharlika Fund. Yung sa Land Bank yata parte sa Land Bank yata ang uutang yata sa Land Bank. At mukhang kaya siguro baka mamaya mag-atrasan yung mga naguhulog sa Land Bank dahil sa pag-uusap nga diyan sa Maharlika hindi nakakasigurado kung baka mamaya malugi. Siyempre yung mga banker, yung mga naguhulog diyan sa mga bankong ganyan, baka umatras. Isa sa maganda ngayon yung ginagawa nila, Congressman, parang may hearing sila ngayon, yung RBH. May hearing, dapat yung resolution of both of houses, yung RBH number 7, na kung saan nagsusulong para amyendahan yung restrictive economic provisions ng 1987 Constitution kasama Sande. Yung committee as a whole. Ang pagkakaalam ko nabanggit ni Congressman Arnan Panaligan na yung tungkol do sa economic provision do sa sinusulong na Chacha. Kailangan bigyan ng 100% share yung mga investor natin, yung mga foreign investor natin. Pero restricted sila, hindi sila pwedeng pumili ng mga foreign land natin, mga mga lupain natin dito sa ating bansa. Hindi sila pwede. Kumbaga saklaw pa rin sila ng batas natin pagdating sa pagninegosyo, yung sa mga Department of Labor na ganyan, do sa mga merong safety net pa rin pagdating, hindi pa rin nila pwedeng kontrolin yung ating ekonomiya. Doon ayon do sa sinusulong nilang economic provision. Isa sa mga restrictions sa Constitution, particular yung sa public utilities, yung pag-aari, yung lupa, di ba? Sa lupa. Education at saka yung advertising. Yan, katulad nung mga TV stations. Diyan pinagbabawal sila. Tulad, di ba, nung tandaan mo, yung isa sa mga pinasara, yung panahon ni Duterte. Yung ABS-CBN. Yung isang ABS-CBN, yung isang dyaryo ba yun? Parang ganon. Na involved
itong isang foreign investor. Yung yung Rappler ba yan? Yung Rappler. Oo, Rappler. Oo. Yan, isa sa mga isa sa mga na parang napasara dito sa atin dahil yung ownership ay pag-aari ng mga dayuhan. So isa yan sa mga restriction na dapat ay hindi mangyari doon sa mga revisions na gagawin doon sa 1987 Constitution natin. At saka sabi nga nila, mas malaki daw itong tulong kung amyendahan sa economic provision ng saligang batas dahil mas mabilis di umano na makumbinsi ng ating presidente yung mga banyagang investor para mag-invest sa ating bansa. Although totoo ito kasamang sandi dahil alam mo naman na kung magninegosyo ka tapos hindi mo naman pagmamay-ari, di ba? Paano ngayon yung share nyo, di ba? Gagamit ka ng dami. Di ba? Parang hindi maganda kasi Pag gumamit ka ng dami, baka mamaya. Oo, mamaya pag-aari niya na lahat. Pag-aari na niya Wala lahat. ka na, di ba? Oo. So maganda rin ito dahil doon lang naman sa economic provision ang dapat magkaroon ng ng amyenda, 'di ba? So magkakaroon sila ng pulong ngayong araw na ito na kailangan magkaroon yata ng 18 votes mula sa sa mga senado, sa mga senador natin para maaprubahan sa second and final reading. Busy-busy siya, no? Si Kong Arnan Padaligan ngayon, kasi nasa committee hearing siya. Oo, yan ang isipin mo, partner, yung hearing na yung committee hawak ni Congressman Arnan Padaligan sa Congress ay 13 yata. Kabilang na dito yung problema natin sa West Philippine Sea. Ito sana yung pwede nating itanong sa kanya yung problema ngayon diyan na talaga namang kitang-kita na yung pambubuli. Kaya lang medyo talagang busy ngayon at nasa committee hearing. Siguro baka baka sakali makatawag, may time pa naman tayo para dao pang palad si Congressman Arnan Panaligan. Oo. Sana po sapagkat alam nyo yung congressman natin. At syempre, binabati natin na doon sa tagumpay nung launching nung bagong Pilipinas na kita-kita natin na naging busy dito si Congressman Arnan Panaligan. Talagang hindi niya pinababayaan yung ating probinsya. Pagdating sa mga tulong, yung tulong para sa ating mga kababayan. Hangga't maaari kung anong tulong madadala niya dito ay dadalhin niya para sa ating mga kababayan, partner. Oo. Alam mo naman, the working congressman ito walang tigil na trabaho. Katulad niyan Sabado at Linggo ay merong ginawang dito yung bagong Pilipinas yung Caravan Fair. Caravan Fair. Busy. Kita natin, visible. Talagang naandoy siya. Tapos sa event. Linggo ng hapon ay bumalik na ng Manila para makipag-participate na naman doon sa mga pulong na ginagawa nila sa Kongreso. Yun katulad na sinabi mo kanina, yung committee hearing ngayon at saka yung isa pa yung sinasabi nating isang batas na naipasa yung sa pagdating sa pag-inakda niya yung pagpapalakas ng ating Armed Forces of the Philippines yung sa mga gamit pandigma. Aprobado na dapat tayo ay mayroong mga sariling paggawa ng mga barkong pandigma, mga armas na makabago ay dapat tayo na mismo ang gumagawa at pwede partner ito na pwede tayo mag-supply do sa ating mga kalapit bansa. At alam ko magagaling ang mga Pilipino pagdating sa ganyan hindi lang diyan ang kumbaga simula pa lang yan nung ating pagpapalakas sa mga paggawa ng mga makinarya. Pwede rin tayong dumating do sa paggawa ng mga bagong sasakyan, mga brand na kumbaga sariling atin na masasabi. May mga bago, may mga sasakyan ngayon. Katulad nga nito, may problema tayo sa modernization program ng mga jeepney, ang mahal nung mga sasakyan galing China 2.4 ang isa. Samantalang ito merong tayong mga gumagawa ng sariling atin, itong Saraw at saka Francisco, na talagang ino-offer mas mura, 800,000 lang yata partner ito. Laking mura partner nitong mga sasakyan ito. Hindi pa nawala yung disenyo. Na kumbaga ito yung icon na lagi natin pinagmamalaki sa ibang bansa na mayroon tayo nito Na yun pa rin ang pagkakagawa. At tingin ko mas matibay itong mga gawang Pilipinas na ito. Mas papakinabangan at mas mura. Di katulad itong China, mukhang China, mukhang disposable itong mga ito
Pagdating ng araw baka wala na yan. Dahil yung mga pyesa niyan Hindi available. Hindi natin alam kung saan kukunin. Syempre, kung sa kanila mo kinuha, sa kanila ka rin bibili. Oo, kumbaga nakatali ka na sa pyesa. Oo. Oo. Dito sa atin, yung identity kasi, yung tinatawag na yung identity ng ating yung tawag diyan, yung pinaka-patent Oo. ng ating produkto na sasakyan katulad ng Pilipinas Jeep. Nandiyan naman yung mga Francisco. Oo, yung Saraw. Yung Saraw. Oo. Yan ay yung mga matatanda ng mga ng mga builders ng mga jeep na yan. Na kung tutusin, kabisado na rin nila. Actually yung yung mga minibus na Isuzu yung nasa unahan, yung katawan niyan kasamang sandi. Philippine Assembly yan. Dahil kung mapapansin mo yung may nakalagay sa likod na yung tatak niya, yung Pilipinas yan eh. Ang lang dyan, makikita mo talaga yung parang minibus talagang maliit, yan yung mga yaring China o kaya Korea. Pero yung sa Isuzu yung tatak niya, yaring Pilipinas yan. Yung Alam mo, parang sa totoo yung lang. Yung Almasora, kung hindi ako nagkakamali, parang Laguna yan or Cavite eh. Sa totoo lang, partner, kung hindi tayo itinali ng ating gobyerno nung unang panahon sa importation, palagay ko may develop na tayong mga brand na sasakyan. Kasi ang Korea, partner, ang Korea ay nauna tayo diyang nauna tayo diyang ma-liberate. Kumbaga may gera pa sila, maunlad na tayo. Tinulungan pa natin ang Korea na ma-liberate do sa gera nila. At nung nakalaya sila do sa gera, ay may mga tulong tayong binigay sa ganyan. At ang ilan diyan, yung mga mekaniko. Tinuruan silang magmekaniko ng masasakyan. Pero ang baliktad na nangyari, sila yung nakapag-develop ng mga yung Kia, madami mga sasakyan, di ba? Ay tayo na-stuck tayo doon sa importation. Napag-iwanan tayo kasi nga importation na lagi yung nasa isip ng ating gobyerno. Doon tayo tinali sa halip na i-develop yung kakayanan ng ating mga matatalinong mekaniko nung una, di ba? Kulang sa suporta. Siguro kung nasuportahan na ito, isipin mo, daming pangangailangan sa sakit sa atin sa gobyerno na lamang. Di ba? Tayo magsusupply diyan sa mga pribado. Ay laking trabaho nito kung tayo may mga sarili ng brand. Tayo nakakapag-export pa katulad ng Korea. Actually, meron tayo ditong private company na nagbi-build ng bus. Kung mapapansin mo dati, yung mga dumadaan ditong kalansay lang na makina at saka yung chassis lang na mga malalaking bus, yung mga minibus na dumadaan dito noon. Chassis lang talaga at saka yung makina na tumatakbo. Tapos yung driver mga naka-helmet lang at saka naka-vest ng reflection na may reflected vest na suot-suot. Yan ay dinadala lang sa Bacolod o kaya sa Iloilo. Yung ang series, di ba? Sariling bus nila. Yung series na yan. Yung Bachelor Express. Sarili nilang gawa yan. Pati mga gulong yata kanilang gawa diyan. Halos lahat yata gawa sa kanila yan eh. Yung makina lang ang hindi diyan. So bakit hindi natin itap ito? Na doon na lang tayo magpagawa. Kaysa naman bumili pa tayo, di ba? Kasi wala kita diyan sa importation, may kita. Kaya nga eh. Di ba? Kasi kita mo, yan nga yung pinag-uusapan, bakit ka mag-i-import? Magkalong may nangungumisyon pa diyan. Di ba kung tutuusin, sana yung presyo ng mga ganyang uri ng mga bus, kung dito lang gawa sa atin yan, baka mga 1.5 million lang yan, 2 million lang yan. Isipin mo, 2.4. Yung bumabiyahe ngayon dyan. Ay, partner, batiin ko lang pala si paring Leo De Leon, nakatutok sa programa natin, nakikinig. Paring Leo, magandang umaga. Magandang umaga. Alam mo naman. Isang batikang komentarista. Magaling magsulat sa dyaryo. Mukhang ikay may pinapalinis dyan sa yung lugar eh. Kaya ano bang itatayo natin dyan at makaupa? Okay, paring Leo. Din to, isa din sa mga maraming alam na tao mapasaan man na asa pa-agriculture. Ay, madaming abilidad, pati sa carpentry, madami. Ang gusto ko dito sa kanya yung humimas Humimas ng manok. Pero madaming alaga. Magaling mag-alaga. Yung mga manok natin yan, i-ready na. Talagang panahon na sabong kasamang Leo At batiin ko rin nga pala lahat ng aking kaibigan dyan sa party ng Bayanan Uno, kay paring M Makatangay, kay paring June Del Mundo dyan sa San Vicente South, kay Kapitan Larry Atcha, kay Konsehal Nomer Herrera, siyempre doon sa aking kaibigan kay Konsehal Noel Del Mundo. At binabati ko na rin yung aking kasama dyan sa bahay, si Digna Lakdaw ng Bansud.
Ito yung tagahanga mo, partner eh. Pag Ah. laging nakikinig ito pag linggo eh. Ganun ba? Oo, nung nakita ka Oo. talagang kinilig eh. Oo. Magandang tanghali sa iyo, Ate Digna, ha? Mhm. Sarap-sarapan ng luto diyan. Baka mamaya tumaba na to si Paring Sandy eh. Oo. At si kasamang Bernard Belos, laging Ayun, nakikinig sa atin. kasamang Bernard nga pala, akala partner, hindi na pasama kasi sa press con. Oo. Sabi ko humabol lang tayo, hindi naman tayo ang nag-organize doon at Oo. PIA ang nag-organize doon. Muntik pa kakako tayong hindi maka-attend at humabol nga lang tayo. Oo. Siguro next time pag tayo nag-organize niyan, sama natin si Kasama paring Bernard doon Oo. sa press con. Magaling din ito eh. Oo. At saka sa tarpaulin malapit ng eleksyon. Oo. Pag alam niyo naman, pag diyan kayo ng paggawa, may bulong ito. Oo. Ha? May bulong, Nananalo. nananalo. Oo, kaya diyan na kayo magpagawa, mura pa. Mura na, pulido pa. Mhm. Yan yung mga yung mga tag dito, talent ni kasamang Bernard, ha. Saka magaling mag-layout ng dyaryo nung panahon ng dyaryo natin, ha. Dahil talagang trabaho nito'y nung araw. Isa na to sa mga layout artist ni ni yung Southwest Times nung panahon, si kasamang Bernard. Pero ang mabigat yan, partner, makisig ito eh. Oo. Yun lang. At balita ko, marami kang scholar kasama Bernard. Oras natin kasama Sandy, 6 na minuto na lang po bago sumapit ang alauna ng hapon. Inimbita tayo ni Paring Leo. Oo. Dito doon tayo magkape sa kanya sa house. Oo. Pagkatapos diyan, Oo. magprograma. Sige, pagka Sige. Oo. makapunta, masarap yata ang kape diyan. Oo. Okay, Paring Leo. Salamat, Paring Leo. Yan. Anyway, wala na po tayong oras. Siguro by Wednesday kung makakausap natin si Kong Panaligan para doon sa ilang mga updates. Alam mo, medyo talagang hectic yung schedule ni Congressman Arnan Panaligan. Alam mo naman talaga pag makakasingit yan, talagang tatawag yan para ipaalam sa ating mga kababayan yung mga ginagawa doon sa Kongreso at syempre doon sa mga proyektong ginagawa din dito niya sa atin sa unang distrito. Oo. Ay talagang ipapaalam niyan. Dagat ka lamang talaga sobrang hectic yung schedule niya. Kailan lang kahapon lang yata nandito sa atin yan. Ngayon nasa Kongreso na. Oo. Ganun isipin mo travel niyan, napakahirap din mag-travel, magpabalik-balik partner. Oo. Kaya hindi talaga natalo yung ating mga kababayan pagdating diyan sa kay Congressman Arnan Panaligan. Siyempre partner, binabati ko rin pala yung naalala ko si Konsehal Popong Ortega diyan sa Victoria. Alam mo si Konsehal Popong Ortega, ito yung number 1 na konsehal diyan Talagang ito believe ako dito sa kanya. Alam mo kung bakit? Ang daming issue diyan na talagang pag alam niyang hindi makakatulong talaga sa taong bayan at medyo may mga alanganing usapin ay hindi basta ito pumapayag na kahit nasabing siya yung nag-iisa o dalawa lamang sila dyan, hindi ito papanig doon sa nakakaraming alam niyang talo may ang taong bayan. Talo ang taong bayan, partner. Kaya magaling ito primera konsehal. At alam ko kung ito mabibigyan ng pagkakataon diyan sa parte ng Victoria, mas madaming improvement ang mangyayari diyan, kasi tingnan natin subukan natin. Kasi kita naman kung paano magtrabaho ito si Konsehal Popong Ortega. Oo, ayan. Magandang hapon po kay Konsehal Popong Ortega. Kung mayroong pagkakataon, lumabang kayo ng mayor kung partner, wala talagang may kumbaga kung mayor, malaking matutulungan ito sa Victoria. Nasa lahi naman nila kung hindi ako nagkakamali, di ba yung ama kapatid niya, yung ama niya, di ba? Naging nanungkulan diyan sa Victoria. At to si Konsehal Popong, bata pa rin ito At alam ko malaking may tutulong pagdating sa Victoria para naman maiba maiba naman yung sistema diyan sa Victoria. Ayan. Anyway, wala na po kaming oras ni kasamang Sandy hanggang sa sunod na araw ng Miyerkules. Tom Lago po, maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay dito sa aming palatuntunang balita at talakayan. At syempre, katulad po ng dati, magbabalik po kami sa Miyerkules, partner. Miyerkules, magbabalik po yung programa natin. Abangan niyo po uli. Sandy Soriano po ang inyong nakasama.